Kamusta po sa ating lahat? Una-una po sa lahat, gusto ko pong magpakilala. Ako nga po pala si Glenn de Mesa at ako po ang inyong magiging financial educator for today. So, bilisan ko lang i-share ko na yung naging experience ko sa pag-join ka IMG. Una-una masasabi ko sa lahat, ah, masasabi ko wala akong pinagsisihan at hindi lang yun. Nadagdagan pa yung aking kaalaman when it comes to finances. At higit sa lahat, binago nito ang aking buhay. Kagaya na lang ng pagbabago ni IMG sa buhay na karamihan ng mga members nito. At magsimula po tayo sa pagpapakilala kay IMG. Sino nga po ba si IMG? IMG stands for International Marketing Group. So, we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. So, ayan po, financial services ang offer natin sa ating mga members. We assist people who want to help themselves achieve financial freedom through financial education and building a proper financial foundation. So lahat naman tayo, di ba? Kung tayo tatanungin, gusto natin maging financially independent o magkaroon tayo ng financial freedom, di ba po? At posible yon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang financial education at tamang pag-build ng financial foundation, which is i-discuss natin mamaya. We have established partnerships with the biggest companies in the financial industry as financial brokerage. So partners din tayo sa iba't ibang malalaking kumpanya dito sa Pilipinas sa financial industry at nagsisilbi tayong financial brokerage. So sa mga hindi po nakakaalam, ang corporate office po na IMG is located sa 9th floor, Kings Court, Building 1, Chino Roses Avenue sa Makati City. So in terms of legitimacy lamang po, tayo po ay kabilang sa Insurance Commission na kung totoo po, konti lang nabibigyan yan. Yan, meron po tayong number. Magpapatunay lamang po na tayo ay isang official kumpanya, official financial company dito po sa Pilipinas. Sa kampunin po ni IMG na magkaroon ng 30 million members by year 2030. Ano po? Dahil kagaya ng nakasulat yan, financial education is not an option. It's a necessity. Kumbaga, kailangan talaga makapag-educate tayo ng mga kababayan natin as much as we can when it comes to financial literacy. Kasi marami po 'di ba sa mga panahon ngayon, may hirap. Meron po tayong mga kababayan na mahirap talaga, as in mahirap. Kumbaga po, hindi po talaga natin masisisi sila, 'di ba po? At meron rin po na tayong mga kababayan na mahirap po, hindi dahil sa mahirap, kundi kulang lang sila sa kaalaman. Kumbaga kulang yung kanilang edukasyon when it comes to sa kanilang finances. Kaya dapat po ma-educate natin sila as much as we can. So para po makatulong tayo sa pag-unlad ng ating bansa. So ayan po. Lahat na itinuturo dito sa IMG is may reliable source galing sa libro na yan. Nangangahulugan lamang po na lahat ng tinuturo dito kay IMG is hindi po natin pinipick up kung saan-saan lang. May reliable source po tayo galing sa librong yan. At makikita po natin dito sa background, ang IMG po is global campaign na rin at located na rin tayo sa iba't ibang panig ng mundo. So ayan po, ang IMG is kilala tayo sa pagiging campaigners, lalo-lalo na when it comes to financial literacy. So makita naman po natin dyan, kasama natin ang ating mahal na Pangulo, at yung iba pong mga celebrities, mga sikat na celebrities dyan sa Pilipinas. Kagaya na lamang po ni Boy Abunda, Corina Sanchez, Bo Sanchez, at marami pang iba. Nakatutuusin po, mga successful na tao na po itong mga to, di ba? Pero sila po mismo, sinasabi nila na kahit gaano kalaking sweldo mo, pag hindi ka financial literate, kulang ka sa edukasyon sa financial, ay magkakaproblema pa rin po tayo when it comes sa ating finances. So ayan po. Napaka-importante po na tamang ipag-build natin ng ating tinatawag na solid financial foundation para stable at secure tayo financially. So magsisimula po tayo sa baba. Mula sa healthcare, meron po tayong short term at long term. So
Yung short term po is, yan yung mga HMO o mga health cards na provided sa atin habang tayo po ay mga empleyado pa lamang. So, kung tutuusin po, marami nakadepende dito sa mga HMO na 'to. At itong long-term insurance naman po, napakabihira lang po nakakaalam diyan. Ang naging problema dito sa short term is, 'pag tayo nag-retire, nawawala na rin yung mga 'yan. Itong mga HMO at health cards, mawawala na rin 'yan, as in 100%. Wala na tayo niyan once na tayo mag-retire, around 60 years old and above. But good thing, dahil nandito ang long-term insurance, which is provided ni IMG, at i-discuss natin yan mamaya. Ito po, protection in terms of life insurance. Considered na rin as income replacement, o ito yung hahalili sa atin pag tayo nawala, dahil di po talaga natin alam kung kailan tayo kukunin, di ba? Hindi po natin alam kung kailan tayo mawala. Kaya mas maigi po maging handa tayo para sa mga may iwan nating mahal sa buhay. Dapat habang nabubuhay pa lang tayo, let's make sure na tayo ay insured. Pagmamanage ng ating mga utang. So, maniwala naman po tayo sa hindi, di ba? Utang yung kalimitang pumapatay sa atin financially. At nasa sa atin na po kung paano natin gagamitin ang ating utang. So, may dalawang klase po ng utang, di ba? Yung una po ay yung good debt. At yung pangalawa naman ay bad debt. So, yung good debt po is, let's say may existing tayong utang kung saan, di ba? May existing tayong utang na sa katagalan at lumalaki po yung interest nito pag hindi natin nababayaran. Good debt, ang ginagawa natin dito is mangutang tayo kung saan, sa bangko, ganyan, para mabayaran itong mas delikado nating utang. Kasi pag hindi natin nabayaran itong mas delikado nating utang, generate ito ng malaking interest, palaki ng palaki, at mababaon tayo sa mas marami pang utang. At yung bad debt naman, napakasimple lamang yan. Yan yung pangungutang natin para makabili tayo ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Yan, emergency fund. 3 to 6 months worth of salary, dapat ang meron tayo sa loob ng ating emergency fund. Gaya na lang po ng halimbawa dyan. Kung nagsisweldo tayo ng 15,000 kada buwan, times 3, 45,000. So, ayun po, kahit po papaano, di ba? Sa loob ng 3 buwan, may maduduko tayo. Kumbaga, ang suggestions pa nga po dyan is 3 to 6 months at least. Dahil di po natin alam kung kailan, especially itong pandemic, di ba? Ang dami na layoff sa trabaho. Kung wala tayong pondo dito sa ating emergency fund, wala tayong madudukot sakali mang ano mangyari sa susunod na 3 to 6 months. Kaya po, suggested ko lamang po, dapat ang meron tayo sa ating emergency fund ay 3 to 6 month worth of salary natin. Pinakahuli natin binubuo dapat ay ang ating mga investment. At ito yung making your money grow through stocks, mutual funds, real estate, at bonds. Kumbaga, letting your money work and grow for you sa paglipas ng panahon. Pero wag natin kalilimutan na sa pag-build ng solid financial foundation, binibuild natin ito mula sa baba, pataas. Mula sa healthcare, pataas, pumunta ang investment. Let's build it from ground up. So, ipapakita ko sa iyo yung illustration na pagkaroon ng isang weak financial foundation. Yan, ibababa ko na po lahat. Investment, debts, emergency fund, life protection, at healthcare. Let's say, ganito po nangyari, di ba? Yung investment po, yun ang unang-unang binild. Nasa pinakataas po yan, di ba? Sunod naman po, in debt, emergency fund, tapos yung life protection at healthcare, nasa baba na lang. So, ganito po mangyayari dyan. Sa investment, ang pinakamagagawa lang naman natin sa ating investment is maibenta ito, di ba? At kung wala naman tayo, wala rin naman silbi ang ating investment. Tapos yung ating mga utang naman, hindi mo malaki, pero minsan napipilitan pa rin tayo mangutang, di ba? At yung emergency fund, hindi po nakapasa doon sa ating criteria na binanggit natin kanina. Kumbaga, kulang sa 3 to 6 months yung ating emergency fund. At yung life protection at healthcare natin ay, kumbaga, basta-basta lang yung life protection at healthcare na kinuha natin. At hindi po ito sapat para ma-cover po tayo overall. Hindi po ito sapat na ma-cover tayo financially. Ano po?
So ang mangyayari niyan is wala rin naman po silbi kung maibenta natin ang ating investment. At kung wala naman po tayo, wala rin naman silbi itong ating mga investment. So let's say na pagbentahan natin lahat ng ating investment. Pero yung wala tayong life protection at healthcare o basta-basta lang yung makinuha nating mga insurance. Let's say ma-hospital ka, di ba? Ang mangyari lang is may ibebenta mo yung mga investment mo. Pero mauubos din 'yan sa mga hospital bills mo at sa iba-iba pang mga problema na maaaring dumating sa atin. Wala tayong life protection at healthcare, hindi tayo covered. Yung napagbentahan nating investment is sakto lang na maibayad natin sa ating mga bills. At malala pa, baka mas malaki pa yung ating bayaran. But kung magkakaroon tayo ng life protection at healthcare, mako-cover tayo financially. So how do we create our plan? Yan tinatawag na X-curve. Yung pulang line, yung tinatawag na responsibility line. At yung asul naman, yung tinatawag na money line. So habang bata pa po tayo, nakalagay dyan, syempre, wala pa tayong savings. Napakaliit pa no ating mga savings, di ba? Dahil bago pa lang tayo magsisimula. At habang bata pa tayo, napakalaki pa ng ating responsibilidad. So dapat, ang naging goal natin sa pagtanda natin, yung responsibilidad natin, napapababa na natin. At yung savings natin is tumataas naman. Pero ang kalimitan po, di ba, ang nangyayari is ang tanda na po, pero ang laki pa rin ng responsibilidad. At yung savings, ang baba pa rin, hindi pa rin sapat. Kaya ang nangyayari is, nagtatrabaho pa rin kahit matanda na po. So, kasi po, pagbata pa lang is active income or you work for money. Ito pa lamang po yung pinagkakakitaan natin. Ito pa lang yung main source na ating pinagkakakitaan po, di ba? Nakalagay dyan, ito yung ating mga pinaggagastusan habang tayong mga bata pa. Food, yung mga pagkain natin, yung ating tirahan, syempre, clothing, edukasyon, yung ating kalusugan, at syempre nakautang tayo kung minsan, di ba? Tsaka yung ating mga loans. Student loans, especially kung nag-decide tayo na makapag-aral sa magandang school. Habang tumatanda tayo, dapat naging goal natin magkaroon ng passive income o money working for you. Kasi ito na po yung magiging gastusin natin pag tumanda po tayo, di ba? Food, shelter, clothing, education, at dapat wala na po tayong mautang sa mga panahon yan. Kumbaga sa mga panahon ito, kung totoosin po, di ba, mas humihina na rin ating mga konsumo when it comes to food dahil mas mahina tayong kumain pag tayo tumanda, at clothing din po dahil hindi na tayo palabili, di ba po, pag tayo tumanda na. Pero ang naging problema kalimitan natin yan is yung ating health. Pero pag tayo po tumanda, syempre po, dyan naglalabas ng ating mga sakit around in our retirement years. 6 years old pataas. Kaya dapat natin itong mapaghandaan. Dahil sa buhay natin, dalawang bagay lang po yung pwede mangyari. Is either we die too soon or we live too long. So if we die too soon, ay importante magkaroon tayo ng life protection in terms of life insurance. Dahil ito yung magsisilbi nating income replacement. Kailangan tayo natin masigurado natin lahat na ating may iwan na mahal sa buhay ay magiging covered financially. Dahil paulit-ulit ko pong sasabihin, wala po talaga nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Pero sa kabilang banda, syempre, mas gugustuhin natin mabuhay na mahaba, di ba? Pero gano'n naman po tayo kahanda. Kailangan natin maging handa sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng mga investments, passive income, at healthcare habang tayo pa po ay nabubuhay. As much as we can po, huwag tayong asa sa tulong na nakuha natin sa gobyerno. Mas maganda po talaga na sa sarili po natin, tayo po ay maging independent financially. So how do we make money work for us? I-introduce ko po sa inyo itong Rule of 72 o Power of Compounding Interest. Ito po ay inimbento ni Albert Einstein. Alam naman po natin na si Albert Einstein is kumbaga isa po siya sa mga pinamatatalinog tao na nabuhay sa mundo. So ito po ay
Dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. Pag-divide po ng number 72 sa interest rate na ibigay sa atin, doon po natin malalaman kung gaano katagal bago magdodoble yung ating savings o ating investments. Method and concept used by businessmen and investors to predict the outcome of their investments. So, ano rin po to, konsepto na ginagamit ng mga businessman at mga investor para malaman nila kung kailan magdodoble yung kanilang mga investment. So, magbibigay po ng halimbawa dyan. Yan sa baba. Nag-open tayo ng savings account sa bangko. Nagkakahalaga ng 10,000 pesos, di ba ba? At si bangko, binigyan naman tayo ng 1% interest rate. So sa paggamit ng rule of 72, ito po mangyayari dyan. I-divide 72 divided by 1, yun po yung interest rate natin, is equals to 72. So ano po itong 72 na naging quotient sa pagdi-divide ng 72 sa 1? Yan po ay yung taon. Yan yung taon na magdodoble yung ating pera. So ayun, maghihintay ka pa ba ng 72 years para lang magdoble yung pera mo? Yung 72 years is napakatagal ng panahon yan. Marami na pong panahon ang nagdaan. At by 72 years from now, panigurado po, ang dami ng mga nagmahal na bilihin yan. So, huling-huli po tayo, talong-talo po tayo kung maghihintay pa po tayo ng 72 years para lang madoble yung ating savings. Sunod na halimbawa ko dyan. Let's say this time, magpapasok ka ng around 100,000 pesos. So since medyo malaki yung ating papasok, nakapag-deal tayo kay bangko na bigyan tayo ng medyo mataas na interest, around 4%, sabihin na natin. Using the rule of 72, gamitin po ulit natin yan. 72 divided by 4 is equals to 18. This time, money doubles every 18 years. Kada 18 years, nagdodoble yung ating pinasok na pera kay bangko, di ba po? So, by age of 47, 18 years later, doon na nagdoble yung ating 100,000 pesos. At another 18 years, by 65 years old na po tayo, doon na po nagdoble ulit. Na-reach na natin yung 400,000 pesos. Which is, hindi na masamang halaga po, di ba? Medyo malaki-laki na rin yan, 400,000 pesos. But, 36 years mula from now, let's say 29 years old ka, 36 years mula from now, ang dami na pong mga nagmahal na bilihin. Talon-talo na po tayo dahil napakarami na pong inflation rate yung dumaan. Bago pa natin ma-reach itong 400,000 pesos na to. At nakagaranti po ako na hindi rin magtatagal yan sa mga gastusin. So itong sunod na halimbawa, ito na yung sikretong ginagawa ng mga bangko sa pera natin. Pero bubunyag ko na po sa inyo, okay? Ayan po. Ang ginagawa ni bangko is nag-i-invest sila sa mga investment companies na nagbibigay sa kanila ng mataas na interest rate. So ayan po, nakalagay dyan, around 12%, which is yan po ay isang kumbaga makatotohanan rate po yan. Median rate po yan ng mga returns na ibinibigay kay bangko. Kung tutusin po, mas mataas pa dyan yung pwedeng ibigay sa kanila. So yun, ang ginagawa nila sa pera natin is ini-invest sa mga investment companies na nagbibigay na mataas na interest rate, di ba po? So ayun, muli po gamitin natin yung rule of 72. 72 divided by 12 is equals to 6. Money doubles every 6 years. Hindi mo alam yung pera mo, nagdodoble pala every 6 years, di ba po? By the time you reach 35, nakuha mo na sana yung 200,000 pesos at 41 ka pa lang. Hindi mo alam na doble na pala yung iyong nakuha mo na pala dapat yung 400,000 pesos mo. But since 4% interest rate yung binigay sa iyo, maghihintay ka pa maghihintay ka pa hanggang ma-reach mo yung 65 years old mo bago mo pa lang makuha yung 400,000 pesos mo. By that time, hindi mo alam yung pera mo. Ito na sana ang halaga. 6,400,000 pesos na sana. So, ano gagawin ni bangko dyan? Siyempre, ibibigay niya lang sa'yo yung 400,000 pesos at the rest kanila na. So, ayan po, di ba? Dapat malaman natin kung saan tayo pwede mag-invest na may malaking interest rate, which is pag-uusapan natin sa next slide. Building long-term investments.
So ito po nangyayari, di ba? Tayo po ito. Karamitan po, tayo ay nagiging investor sa bangko. At yung ating at ang ginagawa yun po, nag-iimbest tayo sa bangko, di ba po? At yung pera natin is tinatawag nating savings account. So syempre, ang ginagawa ng bangko, nabanggit ko nga po kanina, ini-invest niya yung ating pera sa mga financial institutions na ito. Kagaya na lamang po ng government securities, commercial papers, stocks and equities. Dito po, malaki kinikita nila dito. Retail loans at real estate. At syempre, sa pamamagitan ng pag-iinvest sa mga ito, mag-generate sila ng around 12%. So ang tanong, magkano yung binibigay ni bangko pabalik sa atin? Isang tumataginting na 0.25%, which is ito po talaga yung official rate na ibinibigay sa atin ni bangko kahit saan tayo magpunta. So yung tinalakay natin kanina na 1% at 4%, maswerte na po kung ibibigay yun ni bangko sa atin. But good news, dahil we introduce you kagandahan ng pagiging shareholder sa mga mutual funds. So yung pera natin, sa halip na maging savings account, tinatawag natin itong investment. Mas maganda po pakinggan, di ba? Para mas malaki po yung pera kumbaga mas malaki po yung pera na naiisip natin when it comes to pag narinig natin yung word na investment. Simple lamang po yung ginagawa ng mutual funds. Nag-i-invest sila sa mga financial institutions na ito na syempre mag-generate rin ng around the same thing. So ito na po yung tanong. Magkano po yung babalik ni mutual fund sa atin sa ating mga investment? Ang sagot po ay 12% din. So kayo na pong bahalang humusga, di ba? Kayo na bang bahalang humusga dahil ang laki ng diferensya mula 0.25% sa 12%. So kayo na pong bahalang humusga saan nyo po gusto invest ng inyong pera. So ito po yung workflow ni mutual fund. Simple lamang po yung pag-workflow ni mutual fund, di ba po? Ito po tayo, mga investor. So anong nangyari po dyan ay yung mga pera nating mga investor, pagsasama-samahin at dadalhin sa fund house. Ito na rin po yung mga mutual funds. Itong mutual funds, nag-a-appoint siya ng mga fund manager. Itong mga fund manager na to ay mga eksperto. Sila po ay mga experts, professionals, at financial literate. Kumbaga, eksperto po sila when it comes to financial industry. Ini-invest niya yung pinagsama-sama nating pera dito sa mga blue chip stocks na ito, blue chip companies. So makita naman po natin dyan, di ba? Masikat na kumpanya yan dito sa Pilipinas, katulad ng Jollibee at SM. Kasama na rin dyan itong ABS-CBN at GMA. So nangangahulugan lamang na yung mga kumpanya na yan, syempre may malulugi dyan sa loob ng isang taon, di ba? But hindi naman lahat dyan malulugi. Yung iba dyan malugi man, yung iba naman pataas. Pataas yung kanilang, kumbaga, umunlad at tumaas yung ratings nila this taon. So malugi man yung iba, bawi naman dahil iba pataas. So wala rin pong tayong talo. So dahil dyan, nag-generate syempre ito ng mga returns at interest rate pabalik sa atin. Ayan po, di ba? Ayan yung mga example lamang ng mga blue chip companies na pinag-iimbestan at pinatutunguhan ng ating pera. Simple lamang po yung pag-work ng mutual funds, di ba? Simple but very profitable. So ito po yung tinatawag nating wealth calculator. Ito po yung pwede natin magamit sa pag-set nating goals. So pwede nyo po yung print screenshot. Magbigay lang po ng halimbawa, di ba? Let's say 30 years from now, gusto natin magkaroon ng 3 million piso. So ang tanong, magkano ba dapat nyo na isi-save mo kada buwan? At ang sagot po dyan ay, kailangan mo lang mag-save na around 1,000 pesos. So paano yun? Imposible dahil kung mag-save ka na ng 1,000 pesos kada buwan, magkakaroon ka lang ng 12,000 pesos kada taon. Times 30, magkakaroon ka lang ng 360,000 pesos. Yun ay kung wala kang pinaglagyan, wala kang pinag-investa ng pera mo na nag-generate ng interest. So kung ilalagay mo yun sa 4% interest rate, 30 years from now, magkakaroon ka ng 694,000, which is mataas po pagkumpara doon sa 360,000, di ba? Kung yun ay ilalagay natin sa 4% interest rate. 694,000, hindi na po masamang halaga, di ba? Pero pipiliin mo ba yan versus 3 million, which is yung goal mo talaga? Ang dapat mong gawin, invest yung 1,000 pesos per month sa mutual funds na nag-generate na around 12%. So 30 years from now, dude, makuha mo
yung iyong 3 million pesos. Kumbaga, isang halimbawa po lamang dyan. Kung kaya po nating mag-invest ng more than 1,000 pesos a month, ayan po, syempre mas malaki rin yan at matatanggap 30 years from now. So why do we need long-term healthcare? Siyempre, lahat naman po tayo kung tatanungin, mas pipili natin mabuhay na matagal, di ba? Kaya dito po natin kinakailangan yung magkaroon ng long-term healthcare. Kasi yun nga po, pag-retire natin, mawawala na yung mga short-term healthcare natin. Kaya marami po umaasa na lang sa mga retirement funds, katulad nga po ng PhilHealth, SSS at Pag-ibig, na kung tutuusin po, hindi rin po nagtatagal sa pagbayad lang ng ating mga nagiging hospital bills, gamot at iba pang gastusin. At tinatawag natin, dito natin tatalakayin itong retirement and healthcare crisis. Na sa pagtandaan natin, syempre dito na nalalabasan at ang mga sakit, di ba? Pero wala na tayong HMO, wala na rin tayong active income dahil hindi na natin kaya magtrabaho pa. At syempre, diyan na naglalabasan yung ating mga sakit. Kaya napakahalaga po na sa pagtanda natin, goal natin magkaroon ng passive income at magkaroon ng tinatawag nating long-term healthcare. So good news po dahil dito natin i-introduce si Kaiser, ang Kaiser Health Program. So sino po ba si Kaiser? Siya po ay isang complete financial plan. Complete po siya dahil po siya ay may 3-in-1 features sa isang product lamang po. So ano-ano po ito? Siya po ay nagsisilbing, of course, long-term healthcare. Then, life insurance na rin po siya. At maniwala man po kasi hindi, siya rin po isang form of investment. Ano po? Na kung natatandaan natin, itong tatlong to, ito yung mga primary needs natin sa pagbuo ng isang magandang solid foundation. So yan po, in terms of legitimacy lamang po, si Kaiser po is, siya po ang kauna-unahang long-term healthcare sa Pilipinas na meron pong 720 design. So ayun po, accredited rin po siya sa Insurance Commission o sa IC. Kumbaga, 100% po official po siyang kumpanya dito sa Pilipinas. At registered din siya sa SEC o sa Security and Exchange Commission simula pa po noong June 8, 2004 as a healthcare provider. So, ano po ba yung ibig sabihin ng 720 design ni Kaiser? Explain natin itong K100 plan. So, ang gagawin lang po natin, yung 7 years lang po tayo magbabayad. Ito po yung tinatawag nating saving period. So, kailangan lang naman po natin is maghulog for 7 years. Then, yung ika-8, ika-20, ito rin tinatawag nating extended period. Sa mga panahong yan, sa ika-8 year, ang nangyayari lamang po sa pera natin is nag-accumulate na lang, lumalaki na lang, lumalaki. O yung tinatawag nating maturity period. Dito natin makukuha yung kanyang maturity value. But ang best thing about Kaiser is, kahit nagbabayad pa lamang po tayo the first 7 years, ay may access na po tayo sa lahat ng benefits na ibinibigay nito. So katulad na lamang po ng mga simpleng pagpapacheck up, yung mga physical examination, dental benefits kagaya ng pagpapabunot ng ngipin, pagpapalinis, tsaka na rin po pagpapapasta. At isa po to sa mga the best na feature ni Kaiser, ito po number 3 and 4. Waiver of installment due to death at disability. Magkasama po yung dalawang yan. So ganito po nangyayari, di ba? Let's say, yung policy holder ni Kaiser is nawala. Kumbaga, may nangyari sa kanya masama. Either nawala na po siya tuluyan o kaya na-aksidente ng malala at naging invalido na. Let's say, nagbabayad pa lamang po siya ng around sa kanyang ika-third year. So, ang mangyari po dyan, yung primary beneficiary niya, yung policy holder, hindi na po niya kailangan magbayad. Ang kailangan niya lang hintayin is yung ika-7th year. Bayad na po completely. At hintayin na rin lamang po hanggang sa extended period at the same thing lamang po yung mangyari hanggang sa ma-reach yung maturity value. So, yan po. Ika-third year pa lang, nawala yung policy holder, may nangyari sa kanya masama, na-invalido siya, hindi na po kailangan magbayad ng primary beneficiary. At the same thing lamang po, ganun rin, ma-reach niya rin yung maturity value. Lalaki pa rin po yung kanyang investment.
So, kagaya nga po ng banggit natin kanina, di ba? Is yung short term, nandiyan lamang po sila habang nagtatrabaho pa lang tayo sa ating mga employer. Sa katunayan, itong mga kumpanya na to, itong mga short term company na ito, sila pa po inag-uunahan para lang maging provider natin. But once na tayo magretiro, ay mawawala na rin po sila. Around 6 years old, 60 years old pataas. Bakit po sila nawawala? Kasi in our retirement years, dyan na naglalabasan yung ating mga naging sakit na kalimitan po hindi na napag-ahandaan. Siyempre po ayaw nilang gumastos kaya wala na rin po sila. But good thing po, dahil nandito si Kaiser na kaya tayong alagaan mula sa productive years, let's say 20 years old pa lang po tayo, kumuha na tayo ng Kaiser plan, hanggang sa tayo po ay maging 60 years old pataas, ay covered pa rin tayo ng Kaiser. Hindi pa rin tayo pabayaan. At ang maganda pa po doon, hindi lang po hanggang retirement years, for life na po insured na tayo kay Kaiser. So ayun, nasa sa atin naman po pag na-combine tayo, di ba? Kung ano po yung pipiliin natin diyan. Kung gusto po natin sa charity is wala naman pong problema, di ba? Yun nga lang po, especially sa pandemic ngayon. Kumbaga, as much as we can po, gusto natin makaiwas sa maraming tao dahil yung virus po, di ba? Ayaw naman po natin magkasakit at ayaw rin naman po natin mahawa. So kung tutuusin po, aminin man po natin sa hindi, mas gugustuhin natin mapunta sa pay ward at lalo-lalo na po sa executive na konti lamang po yung makakasama natin tao at especially sa executive. Ang makakasama lang natin dyan is yung mga mahal natin sa buhay. Kasi nga po, hospitalization is very expensive. Napakamahal po magkasakit, especially sa panahon ito. So ayun po, hopefully marami tayong natutunan sa aking mga binanggit when it comes to pag-build na ating solid foundation, di ba? Mula sa healthcare, life insurance, pati na rin yung paglaki na ating investment. So ang tanong, who can help you build your solid financial foundation? Is it letter A, yung mga bangko, kasama yung kayong mga broker at agent, or si IMG, kasama yung kayong mga membership benefits? Let's find out. So traditionally, ganito po yung nangyayari. Ang kadalasang ginagawa po ng karamihan, pag gusto mag-invest sa mutual fund, sa stock market, at magkaroon ng mga insurance is, syempre po, pumupunta sa bangko. Syempre yung mga bangko na yan, nag-a-appoint niya ng mga broker at mga agent na kalimitan po kakaltas at mayroong komisyon doon sa mga kung tayo po mag-invest sa mutual fund, kung tayo po bibili ng mga financial product katulad ng mga insurance, may komisyon po na makukuha itong mga brokered agent na to galing doon sa perang ating ibinayad sa kanila. So ayun nga po, banks, agents, brokers will earn commissions from the product you buy. Yung bangko po tsaka yung agent is kakaltas po ng kanilang komisyon sa bawat halaga na ating ibibigay sa kanila. But through IMG po, we will bypass the middleman. Hindi na po natin kailangan yung mga broker at mga agent na yan, di ba po? Tayo po mismo, meron na tayong direct access dun sa mga financial companies. Ayan po, direct access na po tayo sa mga kumpanya na yan kung gugustuhin man po natin, di ba? At enjoy discounts from the financial products na ating mga binibili. May enjoy na rin po natin yung mga discounts sa mga financial product na ating binibili. Kagaya na lang ng mga insurance, kagaya na lang ng pag-i-invest natin sa mutual funds. Wala na pong mga broker agent nakakaltas at magkakaroon ng komisyon doon sa halagang ating binabayad po, di ba? At enjoy rin natin discounts na sa halip na ibayad natin doon sa mga ahente is ma-enjoy na lang po natin sa ating mga sarili, di ba? Hindi lamang po 'yun. Matututo rin po tayo mag-manage ng ating kaperahan. O kaya, become your own manager na po. So, once again, who can help you build your solid financial foundation? Siyempre po, si IMG. Kasama yung kanyang mga membership benefits. So, next slide. Ito po yung mga benefits na makukuha natin once na maging member po tayo ng IMG. Meron po tayong mga free ebook. Yan po, example lamang po yan, The Secret to Saving and Building Your Future. Yan po, matututunan natin maging financial educator. Kagaya po ng ginagawa ko ngayon.
free ebook, financial workbook. Yan yung mga workshop na ma-access natin sa ebook na yan. Ito po yung mga free financial workshops na ma-access po natin sa ebook na iyon. Pwede po yan, pwede po yung screenshot para makita niyo po isa-isa. So ayun, free financial checkup din, di ba po? Nagagawa natin magpa-annual checkup sa ating sarili. Nagagawa natin ipa-check up yung ating sasakyan. So dapat matutunan rin natin magpa-check up financially. Once nabigyan member tayo ng IMG, is napakarami nating mga coach at mga financial advisor na makatulong at makapag-assist sa atin when it comes to ating finances. Exclusive members price din. Pag tayo po ay bibili ng mga course sa mga certification program from AFP na kung hindi po tayo member na IMG, regularly po magbabayad tayo ng around 5,000 pesos sa mga course na ito. Pero pag member na po tayo ng IMG, 1,500 na lang yung ating babayaran. At kung tayo naman po ay members internationally or abroad, kalimitan po magbabayad tayo ng 16,000 pesos. But since member tayo ng IMG, malaki po yung ating madi-discount. 2,500 na lang po yung ating babayaran. So more than 50% off po yung ating matatanggap na discount. So ayan, up to 300,000 pesos free personal accident insurance once na tayo po ay ma-promote sa loob ni IMG. So MD, SMD, EMDs, CEOs, yan lamang po yung mga example sa magiging posisyon natin sa loob ni IMG. Partners din tayo with Fidelity Life, isang memorial concierge service tie-up with Everest. Yung Everest po is parang St. Peter po yan, funeral service. So magbabayad lang po tayo ng one-time membership fee o 500 pesos at may access na tayo na up to 50,000 pesos sakaling kailanganin man po natin ng funeral service in the future. So ayan po, meron din tayong libreng 2 pares ng salamin. Yung frame lamang po, hindi po kasama yung grado. Kasi iba-iba naman po tayo ng grado, di ba? So kada taon po, pwede natin maklaim yung 2 frame na yan ng salamin. Kasi ngayon po, di ba? Medyo mahal na yung mga frame na yan. But once na member po tayo ni IMG, pwede po tayo mag-claim 2 pares every year for free. So ayan, free unlimited consultation sa mga members with Kaiser at discounted rin po yung medical service. Hindi lang po sa ating sarili, pati na rin po sa ating pamilya. Ma-access tayo, magkakaroon na po tayo ng access sa mutual funds. Nandiyan na po tayo, pwede maging investor. Di ba po? Nasa pagpasok natin kay IMG ay yung mutual fund account po natin ay may instant 1,000 pesos na po initial investment. Pagpasok po natin, matatanggap na po natin yung 1,000 pesos na yan as initial investment sa ating mutual funds. So Top 10 Holdings, yan lamang po yung ilang example na stock trading. Yung mga best gainers po. Yan po. SM, syempre, kalimitan yan. Yung pinamataas mag-gain every time. So yun nga po. Healthcare products and services with Kaiser. Pwede siya maging short-term, pwede siya maging long-term, at senior care na din. So partners din tayo kay MB Life o Manila Bankers Life na pinakamababang halaga na life insurance dito sa Pilipinas. So example ko po yan. Ang kailangan lang natin gawin is magbayad for 18 years. Magkakaroon na tayo ng face amount na 1 million pesos. At depende po ito sa taon na tayo nagsimula. Let's say nagsimula tayo ng around 25 years old tayo, di ba po? Annually, kada taon po to, hindi po to monthly. Magbabayad lang tayo ng 5,500 pesos. So, babayaran lang po natin yan for 18 years at marireceive na po natin itong face amount na 1 million pesos. So napakaganda po, di ba? Exclusive rin po sa IMG members yung mga free investment seminars na at 0% entry fee pag nag-invest po tayo sa mutual funds. Nakadalasan po pag sa bangko tayo lumapit at mag-invest tayo sa mutual funds is may transaction fee po na around 3 to 3.5%. Na kung isipin po natin, di ba? Ang laki na matitipid natin. Ang laki na matitipid natin kung
sa isang taon. Siyempre, hindi lang naman po tayo isang beses mag-invest, di ba? Hindi lang po tayo isang beses magpasok na ating pera. Imagine niyo po kung free na yun versus kung pagbabayarin pa tayo ni bangko per transaction. So access din tayo sa stocks online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. Diyan matututunan na rin po natin mag-stock trading. At nagsisilbi po ito sa IMG na ating brokerage account. So sa mga gusto magpaganda dyan, may access din tayo sa ozone therapy at members price. Discounted na po tayo sa ozone therapy. So ayun nga po, let's defeat pain at let's defy age. Special rate at discount din po pag tayo ay nagpadala kay Palawan Express. Especially po sa ating mga IMG members. So huge discounts din po sa mga non-life insurance, kagaya ng car insurance, travel insurance, fire insurance, pati na rin nga po personal accident. Dahil partnership po tayo sa malalaking insurance company na makikita po natin dyan sa baba. Members discount din po sa mga real estate companies. Kung gusto natin bumili ng condo o house and lot, di ba po? Pwede tayong maka-discount sa Vista, sa SMDC, sa Ayala Land, pati na rin po sa DMCI Homes na around maka-discount tayo ng around 50,000 pesos to 70,000 pesos just for pagiging IMG members po. Special discounts din po sa Haven of Infinity Memorial Garden, Memorial Lots po yan, at pagpapalibing. May special discount din po tayo dyan. So ayan, special discounts din po sa mga special courses na ipinoprovide sa loob ni IMG. Pwede niyo po yung screenshot kung gusto niyo po makita isa-isa. Exclusive benefit din po with Everest na memorial concert service na kagaya nga po ni St. Peter. At exclusive benefits din po with APS by IMAX. Ito po yung pwede makatulong sa atin para mapaghati-hati yung yaman o asset ng mahal natin sa buhay na kanyang iniwan sa kanyang mga primary beneficiary na maaari pong nawala na o kaya pinagkatiwala niya na yung kanyang mga yaman o kaya yung kanyang mga mana sa kanyang mga primary beneficiary. So sa asset preservation service po, pwede po matulungan yung kanyang mga primary beneficiary na mapaghati-hati po yung kanyang mga asset o yung kanyang mga yaman. Ayun, huge savings and discounts din po pag tayo kukuha na sasakyan just pagiging IMG member. So reminders ko lamang po, brand new na masasakyan lamang po yung magkaka-discount tayo. Wala pong segunda mano dyan. So ayun po, nakikita natin, di ba? Naka-discount siya ng around 130,000 pesos po just for pagiging member ng IMG, which is napakalaking halaga na po, di ba? Imagine niyo po kung ano pa pwedeng gawin sa halagang ito at madi-discount natin po yan. So, kung balak natin gawin business sa IMG, pwede rin po. Ayun, magkaka-business ka na, magiging financial educator ka, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Hawak mo yung oras mo. At syempre, since online siya, pwede mo siyang magawa anytime, anywhere. So makatulong ka na rin sa sariling pamilya, kahit hindi mo ka mag-anak, pwede mo na rin silang tulungan sa pagtuturo sa kanila when it comes to finances at achieve the income you want. Mas masipag ka, mas malaki ang iyong kita. At dahil dyan, malaki rin po ang chance sa'yo na hindi ka na magkautang sa hinaharap. Pwede po siyang gawin part-time or full-time. Nasa sa inyo po yan. No quota or pressure, hindi po namin kayo paghahanapan. Permanent position or no demotion po. Ayun, pag na-promote po kayo, permanent na po yung posisyon nyo. Hindi na po kayo made-demote. Ownership, investing rights, at dito sa lahat, makakikita po tayo ng around 20,000 to 50,000 monthly or even more. Especially po kung gagawin natin itong full-time. Marami na pong mga members natin yung ginawa itong full-time at makita nyo po ang laki ng pagbabago sa kanilang buhay. Na-achieve nila yung income na kanilang hinahangad na hindi na po nila nakuha nung sila po ay nagtatrabaho pa lamang. So dahil dun sa mga membership, benefits at discounts na matatanggap natin kay IMG, ay para na rin po siyang one-stop shop o kaya nandito na lahat sa isang lugar. Lahat na ating kailangan nasa isang lugar na lamang po. Para po siyang food court, di ba po? Mula sa healthcare,
sa life insurance, investment, real estate, general insurance, allied financial services, nandito na po lahat. At nandito na po lahat ng requirements na kailangan natin upang makapagbuo tayo ng solid financial foundation na i-discuss natin mamaya, which is syempre healthcare, life insurance, at investment. All in one po, nandito na kaya MG. Nandito na po lahat, yung lahat na kailangan natin, di ba po? Meron din tayong chance na makapag-travel around the world galing sa rewards na binibigay sa atin ng IMG. So ayan po, kung makikita natin dyan, ito po yung mga example ng mga bansa na napuntahan na po ng mga member na IMG just through their rewards. World-class recognition din po para po sa mga mapopromote mula sa Sing Sing, Pins, Relo, at pati po kotse. Posibleng i-reward sa atin na IMG. Ano po? Pre-HMO coverage for MDs, SMDs, and executives. So ayun po, magkakaroon po sila ng short-term healthcare sa mga MDs, SMDs, at executives. Yan po yung mga example ng mga magiging posisyon natin dito sa loob ng IMG. So ayan na po, magkakaroon na po tayo, higit sa lahat, access sa ating members portal na available po anytime, anywhere. Pwede po natin siyang buksan, di ba po? Diyan na po natin makikita yung ating dashboard kung saan makikita natin yung ating mga investment. At diyan na po natin makikita lahat-lahat. So meron rin po tayong tinatawag na Dominate tool. Ito po ay isang digital marketing platform na sa halip na magbayad tayo sa mga subscription, yung mga subscription po na binabayaran monthly, pag tayo po yung magtatayo ng online business, free na po lahat yan dito sa Dominate tool kaya IMG. So ayan po, newsletters and emails, notify po tayo sa mga updates at news regarding sa mga events sa loob ng IMG. At Nuracash naman, ito po yung pinaka way of transaction natin sa loob ng IMG. Mula po sa pag-transfer na ating pondo sa ating mga investment at pagbayad na rin po ng ating mga bills. So ito naman po yung mga international members exclusive benefits. So ayan po, iba po yung card na matatanggap nila. Makikita po natin dyan. Exclusive events din po. Kumbaga mabigyan natin ng chance yung ating mga ka-member sa ibang bansa na magkaroon po ng mga events, di ba? Mula sa, kumbaga makasama natin sila, tayo mga kapamilya nila sa loob ni IMG. Meron rin po tayong exclusive runs and contests po sa iba't ibang bansa. Siyempre po, hindi po natin pabayaan yung ating mga kababayan sa ibang bansa, di ba? Kaya meron po tayong worldwide protection. So ayan po, sakaling may mangyaring masama sa kanila, sa amang bansa sila naroroon, is may matatanggap po silang certain amount. Depende po sa kung anong mangyayari sa kanila. Accidental disablement benefit din po kung sakaling maputulan sila o mawalan ng parte ng kanilang katawan. May certain amount rin po silang matatanggap. Depende po sa kung anong parte ng katawan yung nawala sa kanila. So ayan po, kung isipin po natin lahat ng mga discounts at mga benefits na matatanggap natin ka IMG, ayan po nakasulat. Pag pinagsama-sama po yung mga masisave natin, yung mga madi-discount natin sa mga yan. Alam niyo po ba kung magkano yung masisave natin? Around 300,000 pesos po worth of discounts and benefits. Kagaya nga po ng mga discount na natatanggap natin sa SM, sa Robinson, sa Petron. Kumbaga nagigain po ng points, di ba? Ganyan rin po yung nagagawa sa loob ni IMG. Kung tutuusin po, higit pa. So ayan po, ang laki po na madi-discount natin, di ba? Mabublown out po kayo sa presyo nung pagiging member. So, ang rekomendasyon ko lang naman po is tayo po ay maging lifetime member. Maging lifetime member po tayo, ma'am, sir. So, ito na po yung kinahihintayin yung halaga. Kinahihintayin yung ito pa yung simula pa lang tayo kanina, ito na yung tinatanong yun, di ba? Magkano nga po ba yung maging member sa loob ng IMG? Ito na po, i-reveal ko na po. Isang one-time, lifetime payment lamang po ng 5,500 pesos. Ulitin ko po, only 5,500 pesos po. One-time, lifetime na po yan. Isang beses silang babayaran. Official member ka na ni IMG. Ayan po, pagiging Philippine-coded member na po tayo. So, maaaring tinatanong nyo, di ba? Kung sigurado ba ako? Dahil ang mura naman. Opo, sigurado ako.
kahit nga po ako na nabigla nung una kong makita to, di ba po? At reminded ko lamang po sa inyo na yung 1,000 pesos dyan sa 5,000 na yan, diretso na sa inyong mutual fund investment. So, kaya rin po may kinabang doon sa 1,000 pesos po dyan. At yan po yung panghawakan nating card. Once na tayo po ay maging member, make sure lamang po na madala natin yan every time na aalis tayo o every time na balak po natin gamitin yung mga membership benefits natin sa loob ni IMG. So ayan po, sino-sino na po yung mga nakapag-join na sa IMG? Yan po, yung mga uniform personnel o yung ating kapulisan. Siyempre, mga pulis na po yan, di ba? Official kumbaga nangangahulugan lamang po na yung IMG, itong IMG natin is number 100% official company po. Dahil wala po tayong pinipili mga prosesyon ng ating pinagsisharean ng ating ng financial literacy. So syempre, yung ating mga mahal na guro, tinuturoan na rin po natin sa financial literacy. Maganda po yan dahil dahil sa in the future po, di ba, pwede nilang maituro yung financial literacy sa kanilang mga nagiging estudyante na malaki po ang maitutulong sa pag-unlad ng ating bayan sa sa future po. Dahil kung babalikan nga po natin, marami po naghihirap, hindi po dahil mahirap, kundi dahil kulang lang po yung kaalaman. So makakatulong po na malaki yung ating mga guro na maituro po ito sa kanilang mga estudyante sa murang edad. So syempre po, yung masisipag natin at matiyatsagang mga OFW na kalimitan po, di ba? Nagsasakripisyo po makapag-ibang bansa para lamang po sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Na ang nangyari po, kadalasan nangyari is syempre po halos ipadala na lahat sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas at halos wala pong matira sa kanilang sarili. Kumbaga, iniisip na lamang po nila is yung kapakanan ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. But through IMG po, napakarami pong mga OFW ang natulungan nito at nagkaroon po sila ng chance na makapag-for good na sa Pilipinas at makasama na lamang po nila yung kanilang mga pamilya. So ayan po, syempre mga millennials. Ano po? Kumbaga, syempre yung mga millennials po, tayong kabataan, tayo yung pag-asa ng susunod na henerasyon, di ba? Maipakalat natin yung financial literacy sa mga susunod pang henerasyon. Quick trivia lamang po sa mga millennials. If you are born 1985 and later, kumbaga 1985 pataas is considered ka as millennial. Marami po kasi iniisip, di ba? Yung mga millennials is late 90s at early 2000. Hindi po. If you're born 1985 pataas, you are considered 100% millennial. Ngayon po, kasi ang kabataan ang pag-asa ng kinabukasan ng ating bayan. So lastly po, ito po isang famous quote mula kay Bill Gates, isa po sa mga pinakamayayamang tao sa mundo ngayon. So sabi nga po, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. So nangangahulugan lamang po na hindi po natin talaga pwedeng piliin kung sino yung ating magiging pamilya dito sa mundo, di ba? Kung pinanganak tayong mahirap, hindi po natin kasalanan yun. Pero kung tayo po ay mamatay na mahirap at hindi po tayo gumawa ng paraan para mabago po yung ating buhay, doon po tayo nagkamali. Doon po tayo nagkasala. So ayan po, salamat sa pakikinig and I appreciate your time. So kung gusto nating maging member ng IMG o kung gusto pa nating matuto, just type how sa comments below. And you can also email me at g_demesa37@yahoo.com. Everything is